Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating vlog, no? Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga first time dito sa Donmar TV na nanonood dito sa aking vlog, if this is your first time, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dito sa Donmar TV. Una nating pag-uusapan ay itong papalapit na SONA ni Bongbong Marcos. I think Monday na ito, itong SONA ni Bongbong Marcos. Atin pong pag-uusapan ang SONA ni BBM kung ano ang gusto ng taong bayan na marinig sa bibig ni BBM. Yan, alamin natin yan mamaya kasi may nakita akong post kung saan sinosurvey po, no? Sinosurvey kung ano yung gusto ng taong bayan na marinig sa SONA ni BBM. I-explain ko yan mamaya kasi po may kinaugnayan po ito sa impeachment ni VP Sara. Okay? Ang pangalawa nating pag-uusapan ay ito ngang impeachment ni VP Sara na kung saan perwisyo ito ni VP Sara. Mantakin nyo, si VP Sara walang kasalanan. Hindi naman siya nangungurakot sa pera ng taong bayan. Pinagbibintangan siya dito sa kanyang confidential funds. Pinagbibintangan siya ng kung kahit ano, ng grave threat na mga sinasabi raw niya at kung anong mga scripted na mga ibinibintang sa kanya. Mantakin nyo, nahihirapan si VP Sara na magtrabaho bilang Vice President at the same time, sagabal ito sa trabaho niya bilang Vice President. No? Saka, ang kanyang tatay, alam nyo naman, pabalik-balik doon si VP Sara sa Hague. No? Isa rin yon sa distraction ng kanyang trabaho. So lahat na lang siguro ginagawa ng kalaban para madidistract si VP Sara at siraan nila ng siraan. Tapos nag-file pa sila ng impeachment. Alam niyo naman, ang impeachment medyo magastos yan kasi si VP Sara kukuha pa yan ng mga lawyers. At hindi naman yan pera ng gobyerno ang kanyang mga binabaya dito sa kanyang mga magagaling na lawyer. No? So, perwisyo ito kay VP Sara. Now, ngayon, kapag mapatunayan na si VP Sara ay walang kasalanan at hindi siya ma-impeach, dapat raw pagbabayarin itong mga kalaban niya na nag-file ng impeachment ng danyos. Yan ang sabi. Mamaya ipapakita ko yan. Meron pong mga ekspertong nagsabi na pwedeng mag-file si VP Sara at kasuhan ito ng danyos itong mga perwisyo sa kanyang buhay itong mga kalaban niya. Okay, mamaya pag-usapan natin yan kasi para naman makaganti si VP Sara. At last but not the least na ating pag-uusapan ay eto ngang interview ni Congressman Toby Chanco. Ito, si Toby Chanco, dati itong mga kaalyado ni BBM at ni ni Martin Romualdez. Okay? In-interview kasi itong si Congressman Toby Chanco at sinabi niya, kung walang makukulong na big fish, walang maniniwala sa seryoso sa korupsyon. Kasi po, expected na yan, pagdating ng SONA, itong si BBM, magmamayabang na naman ito na patungkol sa meron raw mga nakukulong sa mga flood control, ganun-ganyan. When in fact, yung mga nakukulong, mga kalaban nila. Hindi naman yung mga tunay na nangungulimbat ng pera sa gobyerno. Mamaya, pag-usapan natin yan. Kasi po, ay mahalaga po na itong explanation ni Congressman Toby Chanco kasi itong si Kong Toby, meron siyang alam. At ito po ay nagsisiwalat ng mga kabalastugan dyan sa loob ng House of Representatives. Okay? Heto. Unahin natin itong post, itong shared post ni Sas Rogando Sasot, itong magaling na vlogger na si Ma'am Sas. Okay? Napansin kasi ni Ma'am Sas na sa survey ng impeachment sa survey po ng SONA ni BBM na gustong marinig ng taong bayan, 1.2% ang care about VP Sara's impeachment. That's kakamping plus BBM loyalist. Di ba? Kasi kung makikita nyo dito, kitang-kita naman, ito yung survey nila na kung saan what Filipinos want to hear in the 2026 SONA. Ang nangunguna po dito, anti-corruption drive, which is 29.8%. Ang gusto, ito kabuuhan na po ito.
No. Out of 100%. 29.8% ng mga mamamayang Pilipino, mga kababayan natin, gustong marinig sa bibig ni BBM ang anti-corruption drive. Yan ang gusto nilang maipaliwanag ni BBM. Bakit nagkaganyan? Bakit walang nakulong na big fish? Tapos ang sunod, itong price of goods. Yan ang gustong marinig rin ng taong bayan. 18.7%. Kasi alam naman po natin, nagmahalan ang presyo ng mga pagkain sa pamumuno nitong bangag na ito. Pangatlo, job and livelihood opportunities, 6.6%. Sunod, poverty, 6.2%. Ayan, ang daming mga natatamaan dito sa poverty. Illegal drugs, 5.5%. Malaki pa rin kasi pang pang 5. Gusto ng taong bayan marinig sa bibig nito ni BBM kasi po lumalaganap na po yung krimen, di ba? Sunod, nag-follow na ang low wages, high fuel prices, agricultural issues, criminality, state of education, fulfillment of promises. Yan, gusto yan marinig ng taong bayan, yung fulfillment of promises kasi budol na mga sinasabi At ang panghuli is the VP Sara Duterte impeachment, 1.2%. So kung pagbabasihan mo itong survey na ito, hindi po interesado ang taong bayan sa impeachment ni VP Sara. Kasi panghuli siya 1.2% lang po ang may gustong mangyari itong impeachment na ito. 1.2% lang po ang gustong marinig ng taong bayan sa bibig ni BBM. Pero ang gusto ng taong bayan, anti-corruption drive ang gustong marinig ng taong bayan. So klarong-klaro na pagod na po ang taong bayan kay Bongbong Marcos. Kasi hindi niya hindi niya na-solve ang corruption issue dito sa bansa natin. Very obvious. Okay? So sana naman si Bongbong Marcos ay makita niya 'yun. Okay? Makita niya ito. At pagbabasihan mo yung speech mo dito, kasi kung hindi, wala ka na talaga. Isinusuka ka na ng taong bayan. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo na itong mga kalaban ni VP Sara, pwede itong kasuhan ng danyos dahil sa panggigipit nila ni VP Sara dito sa impeachment. Kung mapapatunayan na walang sala si VP Sara. Ito po, panoorin po ninyo. Talagang ang gawin na lang ninyo, mga papayo mo. Pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo. Yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, permission. Dahil hindi pinagbigyan ng Senado ang umano'y kahilingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy nga ang impeachment trial. Correct. Ayon Bakit sa Senate Majority, hindi malinaw kung saan daw kukunin yung pondo kahit para pagkain rito na lang. at kung paano maipapaliwanag sa Commission on Audit. Alamin natin ang detalye sa report ni Jason Rubico. Isang liham umano mula kay Vice President Sara Duterte ang humihiling sa Senado na sagutin ang gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Hindi sila libre. Ayon sa umano'y liham, dahil sa security concerns, dapat manggaling ang pagkain sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na wala siyang sapat na impormasyon dahil hindi naging bahagi ang defense team sa naturang liham o sa mga naging pag-uusap tungkol dito. I cannot, I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know, but I cannot dwell on the details kasi that is an OVP letter and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi hindi naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala kaming any participation pagdating doon. So again, I'm sorry. I wish I could give you more details pero hindi kasi talaga ako naging involved doon. Nang tanungin naman kung may kinalaman sa seguridad ng defense team ang umano'y liham, sinabi ni Powa na posibleng para sa kapakanan ng kanilang grupo ang naging kahilingan. Perhaps concern definitely for the defense team, hindi ba? But as to kung ano yung mga detalye talaga na napag-usapan kasi as far as I understand it, nagkaroon ng pagpupulong, I think, between Secretary Bantug and the OVP. I'm not sure. Maybe you can confirm that. Samantala, kinumpirma ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi pinagbigyan ng Senado ang kahilingan na sagutin ang food at beverage ng defense team. Bakit Ayon naman? kay Tulfo, napag-usapan ito sa mini caucus ng majority senators at napagdesisyonan na hindi maaaring pondohan ng Senado ang naturang Kay gastusin. laki-laki ng mga maleta nyo dyan. Namin, number one, ano namin sasagutin sa COA yun, di ba? Natanong kami. Napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority. Kawawa naman ang defense team. Pinag-usapan yun. Hindi bigyan ng pagkain. Majority is like, ano natin sasagutin, di ba? How do we explain that?
saan natin kukunin yung bayad sa pagkain. Tapos Sa maleta na lang. sa catering. Ipinaliwanag din ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala ng sapat na pondo ang Senado para sagutin ang pagpapakain sa defense panel maging sa prosecution panel. Aniya, marami pang prioridad na gastusin ang Senado na kailangang unahin, kabilang ang budget hearings at committee hearings. We cannot afford it. Hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, Oh. SM9 News. Ito yung Meron nga komento nag-comment ni Atty. Sal Panelo. na kung wala naman palang budget kahit sa pagkain, dapat hindi na lang nag-impeachment. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney? Well, ordinarily, pag meron kang kaso sa hukuman, talagang kanya-kanyang gastos yun. Nagdemanda, saka yung dinimanda. Yung dinimanda naman, pwede naman kasi silang pag sila'y nanalo sa kaso, kasama yun sa danyos perwisyo na hihingi nila sa hukuman Yan. na pagbayarin yung natalo dun sa mga ginastos nila sa abogado. Perwisyo kay BP Nagastos Sara nila yan eh. dahil sa maling pagdidemanda sa kanila. Ordinarily, ganun yun. Kaya, ganun din dito. Ang feeling siguro nung nagpadala ng liham na yun, wala namang kasaysayan. Wala namang pasiambigan. Papagastusin mo si Vice Presidente Taysara. Private money yan. Gagastos mo sa mga abogado. 3 araw sa isang linggo, gagastosan mo yan. Buti na lang 1 taon at kalahati. Talagang kawawa naman ang dinimanda mo. Lalo-lalo na, politika ang nasa likod. Hindi naman totoo. Mabuti itong mga kongresista, ang lalaki ng mga budget nila dyan. Meron sila mga allowances dyan. Kaya, yung baga, tagilid ang dinidemanda dyan. Pero, Kawawa si BP Sara. talagang, Kanyang gasto lahat gawin na yan. lang ninyo, mga mapapayo mo. Pag natapos na yung impeachment, at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo. Yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, permission. Ayun. Pero civil case na lang po ba yan, Attorney Sal, if ever? Siyempre, civil case. Pwede rin namang malicious prosecution, criminal case. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang balita ito, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pangangailangan magsagawa pa ng loyalty check sa hanay ng militar sa kabila ng pagsisiwalat ng National Bureau of Investigation na may mga aktibong sundalo umano na iniimbestigahan kaugnay ng banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Ina Mortel. Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa kabila ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa Impeachment Court na may mga aktibong sundalo na kabilang sa mga persons of interest sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, bagamat mas hihigpitan pa ang seguridad ng Pangulo dahil sa umano'y mga banta mula sa pamilya Duterte, walang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar. Kasunod ito ng pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa mga napaulat na grave threats. Matatanda ang sinabi ni Matibag na ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte at ng pangalawang Pangulo ang naging trigger point kaya binuo ang isang special task force. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid na ng Pangulo ang mga pagbabantang ito na bunsod umano ng galit ng pamilya Duterte. Tiniyak ng opisyal na hindi ito pinagsasawalang bahala ng gobyerno dahil buhay ng lider ng bansa ang nakataya kaya nararapat ang mas matinding pagpoprotekta. Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na buo pa rin ang kumpiyansa ng punong ehekutibo sa militar, ngunit dapat anyang matukoy ang mga individual na may balak tumalikod sa saligang batas. Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Nilinaw din ng palasyo na ipinauubayan na nila sa liderato ng AFP at sa security forces ang pamamahala Siguro sa hindi sitwasyon na loyal yung kaya iba walang dyan. nakalinyang loyalty checks sa ngayon. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga Loyal. kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon Ikaw, nagkakaroon loyal ng pa- loyalty check. Loyal ka pa ba? Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Para sa Diyos at sa Basta may Pilipinas maleta, loyal ito si talaga. Immortal, SMNA News. Ayan, Attorney Sal. Hindi na daw kailangan ng loyalty check. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi na nga kailangan kasi alam na nila kung sino mga kalaban nila. Sino yung mga kakampi nila. Hindi na nga kailangan. Ayan. May sa isa pang banda, Attorney Sal, tiniyak ng or ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns ng Pilipinas kaugnay nga ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-uusap nila Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio kung saan nga tinalakay yung pinakahuling insidente. Tapos, hindi po sinuportahan ng Pilipinas, ha? Hindi po sinuportahan ni BBM yung panawagan ng Amerika na ayaw nang suportahan ng ICC. Trahidor talaga si BBM eh.
ng Ayungin Shoal. Samantala, sinabi rin na Malacanang na nais ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas at China upang Anong maiwasan yung pag-uulit ng mga tensyon sa WPS. Binisita rin ng Pangulo Atty. Sal ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy na nasangkot nga sa insidente ng Hindi Ayungin napapayag Shoal ang China ginawaran dyan. ng Order of Lapu-Lapu. Inaway nyo na ng inaway ang China. Katapangan at serbisyo. Itong isyong ito, Atty. Sal, makakatulong po ba kung halimbawa ang mismong presidente ng Estados Unidos yung parang mamagitan sa planong i-reset yung relasyon ng Pilipinas at China? Ang gawin ng gobyerno, baguhin nila ang kanilang patakaran panglabas, ang kanilang foreign policy. Hindi pwedeng sunod-sunuran ka sa gusto ng Estados Unidos. Correct. Kapalitan ko ano yung mga konsiderasyon. Yan ang matagal ang sinasabi ni Presidente Duterte noong kanyang panahon. Kailangan talaga baguhin mo eh. Kasi pag reliant ka, dependent ka sa galaw ng Amerikano, susunod ka, talagang manganganib ka kasi kalaban niya. Russia, kalaban niya. China, Korea, ayan lapit natin sa kanila. Layo naman nila. Pero kung ginagamit nila ang teritoryo natin sa pamamagitan ng pantay ng mga batas militar, may problema tayo, mapanganib. Ngayon, pagdating naman doon sa West Philippine Sea, matagal na natin sinasabi rin ni Presidente Duterte na ang gagawin natin dyan, mag-usap tayo sa mesa ng diplomasya. At hindi po pwede na mag-iiringan tayo na mag-iiringan dyan hanggang sumabog yan. Kasi nga, ang bawat panig, talagang hindi naman sila atras sa mga posisyon nila. Para sa China, kanila yan. Para sa atin yan. At meron pa tayong arbitral award. Kaya ang ginawa ni Presidente since hindi tayo magkasundo dito, pagkasunduan na muna natin yung mga bagay-bagay na maaaring magbenepisyo tayong dalawang bansa. O yun ang ginawa niya. Kaya kita walang dulog. Peaceful pa yung kay Duterte. Dahil ang diskarte ng gobyerno ito, binibira mo ng binibira. Nayayamot naman sila, binubuli naman tayo. Sasagot tayo, wala naman tayo magawa, hindi natin kaya. Correct. Kaya kailangan, mag-usap na tayo kung anong huli ng lahat, Since BBM. hindi tayo magkasundo, ayaw nyo. Inaway nyo ng inaway. O magawa na lang tayo ng modus vivendi tinatawag. Yung bang regla na kung tayo nagkita-kita roon, huwag na tayo magbabag, magbigayan tayo. Ganun na nagawa. Pero too late na Siguro po kay Atty. Sal nga na too late na meron talaga. na lang nalalabing siguro Nagsisisi na si BBM. lang mahigit na Deserve mo yan. panungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-realize niya na kailangan maibalik muli yung relasyon ng Pilipinas at China. No such animal as too late. Tanga eh. Pag gusto mo, gagawa mo ng paraan yan. Ayan. Maraming salamat po, Atty. Okay, Sal. so Samantala, yan po ha. Ito po, panoorin rin natin itong, alam niyo sa totoo lang, ang dami problema ng bansang ito eh. Kasi bangag talaga ang pag-handle ni BBM dito sa Pilipinas. Ito naman, si Kong Toby Chanco ay parang nagpalabas siya ng saloobin na kung walang makukulong na big fish, walang maniniwalang seryoso itong gobyerno ito sa pagsugpo ng korupsyon. Ito po, panoorin natin. Kung pinapatawag lang kami kasi biglang umano ulit bumalik ulit na nung balik na naman po dahil I guess sa Lunes na po yung SONA, yung unang mga dati na mga yung mga sinabi mo na nagkakaroon ng bentahan dito po sa Kamara de Representantes yung mga budget insertions and maybe because of that nga, 'di ba, the president last year ni SONA said na mahiya kayo na ngayon 1 year na malapit na. So tatanungin ko lang from the first time that you revealed this, have you seen any improvement or because wala talagang brazen na, wala nang pagkakaiba, pareho pa rin itong mga budget insertion, mas malaki, mas malawak, wala nang hiya-hiya, it's already kumbaga the norm? Hindi, first of all, syempre, may pagbabago naman, lalo na pag yung sinasabi ni Ombudsman Remulla na palapit na ng palapit dun sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez, yan ang magpapatunay kung seryoso ang gobyerno sa laban sa korupsyon o hindi, no? Because hindi naman pwedeng yung mga maliliit na isda lang ang nakulong, hindi naman pwedeng yung DPWH ang nakakulong, hindi pwedeng yung mga contractors lang nakulong, no? Kasi hindi naman naabot sa kanila yung anomalya kung hindi nasingitan ng mga proyekto yung budget doon pa lang sa paggawa ng NEP, no? So ang ibig sabihin doon pa lang sa paggawa ng NEP ay nagbebentahan na ng proyekto, di ba? At pag binenta yung proyekto, magbabayad yung contractor, legislator, o kung sino man ang gusto ng proyekto ng 20%. No? Of course, yung legislator is over and above. Yung pag gusto mo ng mas marami pang proyekto, dati hindi naman binibenta sa amin yan eh. Ang nangyayari dyan sa amin, hihingin lang namin, di ba? But admittedly, dati, prior dun sa bendahan, it is based on your political value, di ba? Pag malakas ka sa Malacanang o malakas ka sa speaker, may dagdag. Pero dito, ang nangyari is, binibenta na sa mga contractors
prior pa lang doon sa paggawa ng NEP. Okay? Pagkatapos noon, along the way, kung gusto mo pang magsingit, doon sa mga amendments, sinisingit o doon sa insertion, sinisingit yung additional na binebenta, di ba? Kaya konektado to doon sa unprogrammed appropriations, di ba? Na kine-question ngayon sa Supreme Court. Because ang nangyayari doon, kung gusto pa nila mag-insert, tatanggalin nila yun doon sa programmed appropriations. Yung programmed appropriations, ilalagay nila sa unprogrammed. Para yung binenta nila, yun ang malalagay nila sa programmed appropriation. Ganon yung nangyayari doon, no? So, kailangan talaga yung big fish, no? Kasi si Saldico ang point person sa bentahan. Ang sinasabi ko naman is hindi naman magagawa ni Saldico to kung hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. Alam mo nung una, ako yung unang-una nagsabi ng pangalan ni Saldico, ako yung unang nagsabi ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? So, ngayon makikita na natin na talagang iniintay na lang natin yung pag-file ng kaso ng ombudsman, no? Balita ko nasa preliminary investigation stage na sila. So, iintayin natin kung ano yung magiging Just to refresh my memory kong Toby, no? Kasi nga dito sa binabasa ko nga yung namin research, 20% ang hinihingi ni Zaldico. Tapos yung mga kontratista, meron rin silang patong. So kung sabihin natin yung proyekto ay 100 million, magkano lang po talaga ang napupunta sa proyekto at magkano pong napupunta sa mga komisyon? Hindi ko alam eksakto, but definitely may bawas na yung, so kung 100 million, 80 na lang kasi nagbayad kay Saldico ng 20, di ba? Ngayon, kung pinasa pa ulit, kasi yung iba naman, hindi naman, pag bumili sila, hindi na sila yung gagawa, ibebenta nila ulit. So, bebenta ulit na ng 10%. So, that's another 10 million. So, 70 million na lang natira sa proyekto, no? Kawawa ang bayan. Tapos, syempre, may contractor's profit yan na 10% yata ang computation ng DPWH. So, 60 na lang. Yun. So, 60 million na lang natira sa proyekto, no? Tapos, kung meron pa ba silang ibang binibigyan, yun, babawas mo pa yan. No? So at least sa pinakamalaki ang matitira sa proyekto ay 60%, di ba? Grabe. 60 ako feeling ko baka less pa nga dyan kasi sa pinakamalaki, di ba? Sa pinakamalaki. Grabe. Kaya wala talaga kawawa. Kawawa talaga yung mga Pilipino, no? We're paying so much and to only get half. Less than half pa nga if ever. Kung I have a question po, no? Yes, and ang problema dyan is lagi Dami na naman sana kulang yung nagagawa budget, yan, di ba? I mean, kaming mga congressman, hindi naman namin nadadala dun sa distrito. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman